First half lang po ang ipapakita natin mga idol kasi tambak na ang Lakers. Kahit first half pa lang mga idol, talagang pinakita po nitong Pistons yung kahinaan din po ng LA na sa tingin ko ay pwede namang maplansya din po ng Lakers. More on defensive naman po ito sa kanila. Like ngayon, tao ni Austin Reeves itong main star ng Pistons sa si Cunningham. Hindi gaanong magaling dumepensa po itong si Reeves mga idol, pero nag-effort naman din siya parate. More on sa istruktura rin po ng depensa sa LA ito ngayon. Kahit ano namang effort din po ni Reeves, may screen na dumarating, so may hirapan din talagang mag-recover si Reeves dyan kung wala ring tutulong sa kanya. Good contest pa rin naman to, kaso ayan nga, good look And dito rin naman, may mga panahon na kahit anong effort mo sa depensa, nangyayari talaga na ang opensa pa rin ang mas nananaig. Pero nagsastand pa rin talaga ang ating punto mga idol, hindi talaga magaling din si Reeves sa depensa. Kung Lakers fan kayo, alam nyo na hindi ito pambabash lang kasi trip ko lang. Nag-e-effort nga siya, pero hindi naman din kasi mabilis si Reeves, hindi gaanong athletic. Tamang katamtaman lang siya sa mga bagay na yon, or maybe below average athlete nga Respectfully sinasabi natin yan. That's why ganyan nga lang din po na iniwan ni Jaden Ivey itong si AR sa kanyang atake. Walang play to pero sa matchup lugi talaga. Good job pa nga lalo itong si Ivey dahil nag-rotate itong nandudura dyan sa kanya, pero tila epic lang din. Naka-layup pa rin siya mga idol. At hindi lang po si Reeves yung ginanon ni Ivey this game. Tila ginugulat niya nga yung LA defender sa mga biglaang burst of speed niya. This time si Max Christie naman. Now, again sa mga Lakers fans natin dyan, alam ko na medyo disappointing sa inyo ang nagiging laro niya ngayon. Supposedly, dapat kaya niyang i-lock up itong si Ivey Maganda ang size niya, mataas tumalon, mahaba. Okay talaga itong si Max para maging isa sa mga best wing defenders ng Lakers, pero medyo hindi nagagampanan po ni Max na maayos yun. Sa sobrang sama nga ng laro niya this game ay pinalitan siya bigla sa rotation. Kasi kahit nga depensa ay hindi maayos. Tignan nyo, straight line drive agad itong nag-give up niya. Wala man lang yung parang napatigil si Ivey bigla dyan kasi mahigpit po yung depensa ni Max. Talagang ayan, nag-drive pass lang po si Ivey rito at na-foul pa siya. Kanina mga individual na depensa yon, pero napahapyawan din natin to. Yung coverage nila sa pick and roll mga idol. Again, si Reeves na naman po yung nagbabantay doon sa ball handler at nasabi na nga rin natin kanina yun. Kahit anong effort po niya sa depensa, kung may screen naman ay may iwan at may iwan siya. So dapat may umalalay din kahit delikado. At sino yon? Dito si Jackson Hayes nga dapat yon. Pero yung mga ganitong bagay mga idol ay pinaplano rin talaga ng coach. Ano ba, aangat ba siya dyan kay Hardaway o hindi? Kasi ngayon, hindi. Nag-drop nga lang po siya para syempre manatiling tao pa rin niya itong si Stewart, yung kapwa niya big man. Pwedeng umangat at mag-switch si Jax dyan mga idol, kaso risky nga yun gawa nga nung lugi si AR kung si Stewart naman din po yung kanyang tatauhin. Kaya kailangan talaga mag-recover na maganda si AR. Challenge pa rin naman niya kaso nagiging good look nga to kasi habol malala siya. Again dito, tao muli ni Reeves itong mabilis na si Jaden Ivey. At dahil may mga screens siya na natatanggap, gumugulo rin po ang depensa ng LA. At nananatili talaga mga idol na nagda-drop itong si Jackson Hayes dito. Kitang-kita nyo naman na umaatras pa nga siya imbes na lumapit dyan kay Ivey. Hindi natin masasabi mga idol na error talaga ito kasi sinasabi ng coach niyan kung ano ba ang dapat gagawin nyo pag ganito nga ang ginagawa ng opensa. Pero ayan nga, hirap na hirap si Reeves humabol kasi nasiscreenan siya lagi. Hindi pa rin nag-a-adjust ang coaching. Kita muli natin yan mga idol na lumulubog o umaatras nga si Jax, kaya laging habol mode din po itong si Reeves. And since maluwag nga po ang nasa harapan ni Ivey, ay kumpiyansa nga lang din siya dyan. Another score sa kanya mga idol. Then nung nag-switch naman si Hayes, ayan, kita nyo na umangat nga kay Ivey kaya natigilan na nga lang din siya ng saglit at hindi naka-atake o tira kagad. Si Rui ewan, mukhang hindi nasabihan nung dapat nilang gawin. Walang communication tong dalawang to rito, kaya nakawala na nga lang din si Stewart. Hindi ko alam kung sino ba yung mali doon pero nagsisihan si LeBron pati Hayes. This time si AD naman at ganun pa rin mga idol, habol si Reeves tapos si AD ay nakadrop. Although hindi siya drop na drop ngayon kasi malapit siya kay Cade kesa dun kanina kay Hayes na malayo talaga. Ang naging problema lang dito ay na late itong si Rui to the point na hindi po naka-apekto yung depensa niya kay Duren. Anticipate na rin dapat kay Rui yun, kaya ayan nag-usap na naman sila sa depensa. Kita nyo? Pero patuloy pa rin talaga mga idol yung pagdadrop ng LA. Kita nyo si AD, ganyan din. Inaatrasan yung shooter kaysa salubungin at pinipilit na pahabulin na nga lang din po ang main defender. Hindi ko alam kung bakit ganyan yung ginagawa nila, maganda nga ang shooting ng Pistons. Komportable tuloy yung shooter. Though ito, adjustment, nag 1-2-2 zone sila na unorthodox mga idol. Unorthodox kasi si AD yung uno doon sa 1-2-2 zone. Imbes na mag-rim protect, andito siya sa labas at sadya nila yan. Na-mention na natin itong depensa na ito sa nauna nating video patungkol dito sa Lakers ang preseason pa lang. Hindi talaga ito karaniwan mga idol kasi usually sa 1-2-2 zone defense, yung pinakauna doon ay yung pinakamaliksi yung player. And kita nyo, nanibago rin po ang Pistons doon sa ginawa nila. Steal kagad.
Pero agaran din pong sumagot ang Detroit. After nun, isang screen nga lang din po ang ginawa ng Pistons at nakapasok na kagad si Cade doon sa puso ng depensa ng LA. Okay din na pagbasag yan. Kaya kudos po dito kina Stewart pati si Duren na nagsiset talaga ng mga solidong screen para maiwan tong main defender ng ball handlers nila. Ayaw pa angatin ni Coach Redick yung mga bigs nila na sina AD at Hayes. Ganyan nga rin ulit dito, drop kong drop. Kaya no choice itong sina AR, sina Reddish na humabol. Mintis to, pero kita nyo naman yung nagagawang good look. Ilang beses pumasok yung ganyan this game. Kaya ayan, first half pa lang mga idol ay tinambakan na ng Detroit itong Lakers and basically, hindi rin po nakarecover ang LA mula sa lamang na iyon. 20 points po ang biggest lead ng Pistons this game. Nailapit ng Lakers sa 6 ang lamang nung second half pero may sagot din lagi ang Pistons sa mga runs nila kaya yon Pistons po ang nagwagi. Sinulit ng Detroit yung matchup advantage nila pati yung klase ng depensa na ginagawa ng LA na talagang pinapatira sila. Edi ayun, tinetake nila at pumapasok din. Ano po ang masasabi niyo sa ginawang failed na depensa nitong LA this game mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.